Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito pag-usapan po natin itong mga statement ni Pangulong Marcos kung saan parang hindi parang talagang pumipitik-pitik na siya dito kay Pangulong Duterte kaugnay dito sa war on drugs. So panoorin po natin itong mga pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos patungkol dito sa war on drugs na kanya ikinakasa kumpara daw sa ikinasa ni Pangulong Duterte. Kabilang si Pangulong Bongbong Marcos sa mga nag-inspeksyon sa barangay Pinagkrusan sa Alitagtag, Batangas, kung saan nasabat ang halos 2 toneladang hinihinalang shabu. Nitong Lunes nang masamsam sa isang checkpoint ang iligal na droga na may halagang mahigit 13 billion pesos. Yan na raw ang pinakamalaking huli kasunod ng nasa 11 billion pesos na halaga ng umano'y shabu sa Infanta, Quezon noong March 2022. Pinuri ni Pangulong Marcos ang pagkakahuli sa droga nang walang nasasaktan o nasasawi. Anya, ganito raw ang tamang paraan sa pagsugpo sa problema sa droga sa bansa. This is the approach that we are taking to the drug war. Walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan. Basta't inoperate natin ng dahan-dahan, yun naman dapat ang approach. Para sa akin, yun dapat ang approach sa drug war. Na ang pinaka-importante is matigil natin ang pag-ship ng mga drugs. Ngayon ito, sinasabi niya na kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, nung kanyang war on drugs, talagang maraming natumbang mga drug lord, mga involved sa droga. So, tumino yung ating bansa. Dahil nung panahon nung sinundan ni Pangulong Duterte, talagang alam naman natin na talagang laganap ang droga sa ating bayan. Andiyan yung nagkalat yung mga adik, andiyan yung mga drug lord na sisiga-siga. Ngayon, nung naupo na si Pangulong Duterte, idulunsad niya yung kanyang war on drugs, is talagang nabawasan ng malaki. So, ngayon, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi naman daw kumbaga parang dito, malaki yung nakuha nilang or nahuli nila ritong mga shipment ng drugs na wala raw nasasaktan or walang namatay. Pero kung titingnan ninyo, base sa mga naririnig nating mga kwento dyan sa nangyaring raid na yan, is parang moro-moro lang daw yung nangyari yan. Para lang daw may accomplishment na nasabi. Kasi may mga makikita kayong video na kumakalat ngayon na si Pangulong Marcos na yung nagsalita sa nangyaring pagkakahuli niya. Hindi niya na pinagsalita yung authorized na spokesperson ng PNP na nakahuli ng mga droga na yan. Meron din nagsasabi na, kasi kung isipin nyo, tingnan nyo na lang, nahuli yung shipment na yan, yung drugs na yan, sa isang regular checkpoint. So, pag sinabing regular checkpoint, ibig sabihin, laging merong checkpoint sa area na yan. Naka-standby na sila dyan, kumbaga permanent yan. Katulad na lang ng, halimbawa, napakasimple. Pag sinabi kang regular employee, araw-araw ko papasok. Meron ka ng araw-araw na designation na gagawin. So, katulad dito, regular checkpoint. So, regular na nandyan na yung checkpoint. Ngayon, bakit daw dyan dumaan itong shipment na yon? At the same time, nakakarga lahat yan sa isang passenger van. Naturalmente, pag ang sasakyan dumaan sa regular checkpoint, paparahin yan para inspeksyonin, tingnan kung ano yung sakay sa loob ng van na yon. Kaya nahuli raw ito. Di ba parang common sense na kung alam mong ang dala mo ay kontrabando, bakit ka dadaan sa isang regular checkpoint? Kung magdi-deliver ka ng mga ganyang kontrabando, bakit wala ka man lang backup? Kagaya ng mga diba, nasa mga pelikula na may convoy para at least malaman kung saan sila dadaan. At the same time, dapat pipili ka ng dadaanan mo na walang checkpoint.
Di ba? Hangga't maaari doon ka dadaan ka sa mga ano sa mga liblib na lugar or mga iski-iskinita para hindi maharang yung sasakyan mo. So, dapat nakaplanado ko sa kapupunta, sa kadadaan, para hindi ka mahuli. Pero dito, ang ginamit na sasakyan is passenger van, walang backup, dumaan sa regular checkpoint. At the same time, yung driver, walang lisensya, yung sasakyan hindi nakarehistro daw. So, doon pa lang, medyo questionable nga naman kasi kung hindi nakarehistro yung sasakyan, ibig sabihin, kanino? So, lusot kung yung nakapangalan yung sasakyan. Walang driver's license, ibig sabihin, walang identification. Bakit doon dumaan sa regular checkpoint? Bakit walang backup itong nahuli na to? Ngayon, kung titingnan mo, medyo doon pa lang questionable na yung mga senaryo na yon na bakit ka nga naman dadaan doon? Diba? Sabi nga nung iba, halimbawa, wala kang lisensya, di ba? Pag wala kang lisensya, nagdadrive ka habang naalala mong hindi mo dala lisensya. May lisensya ka, pero naiwanan mo. Di ba yung nervous mo medyo iba dahil baka mahuli ka, medyo masakit yung penalty. So, gagawa ka ng paraan na iiwas ka sa mga major highway, sa tingin mo may checkpoint para hindi ka mahuli. Pero ito, dumaan mismo sa checkpoint. At the same time, yung gasgas na paliwanag o palusot na hindi daw niya alam kung ano kung i-deliver niya. Napag-utusan lang daw siya. Parang katangahan yung sagot na yun na magdi-deliver ka ng napakarami na hindi mo malang tatanungin kung ano laman nun. Hindi kang malang magdududa na kung ano yung i-deliver mo. Di po ba? So, kaya kasi sinasabi nila, muro-muro yung nangyari. Kaya nga, walang nasaktan. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, wala raw nasaktan. Ganyan daw yung dapat na, ganyan daw approach sa gusto niya. Which is in real life, sa totoong buhay, hindi ganyan yan. Makikipagbakbakan yung mga yan sa laki ng dala niyang kontrabando na yan. Tonelada po yan, bilyon yung halaga niyan. Kung totoong lahat yan drugs. Diba? Makikipagbakbakan yan. Kasi nga nung panahon ng Pangulong Duterte, wala nang ganyan Wala nang ganyang klaseng droga. Yung iba nga, di ba, pinaaro nila sa dagat at doon na lang, kumbaga, yun na lang nagiging means of transportation ng mga drug lord. Dahil nga hindi na sila makakilos dito sa ground dahil nga nakaharang na. Pero ngayon, nagbabalikan na kasi nga, alam nila na hindi sila mamamatay, hindi sila masasaktan dahil yun ang gusto ni Pangulong Marcos na hindi masaktan. So, malaya nakakakilos ngayon yung mga drug lord. Unlike before na sinasabi nga nila na madugo daw, pero takot ang mga drug lord, yung mga pusher, yung mga addict, dahil nga alam nila na kapag sila nanlaban or sila mahuli sa ganyang klaseng kanilang gawain, may kalalagyan sila. It's either mawala na sila, kunin na sila ng liwanag, or makukulong sila sa bilibid na ang naghihintay sa kanila is bantag na alam nilang isang terror na bantay ng ating kulungan. So, dito nyo makikita kung anong klaseng raid itong nangyari. Hindi naman raid, pero anong klaseng pagkakahuli meron to. Kaya ang kini-question nila to na muro-muro lang daw yan. Kasi parang hindi makarutuan kasi may video pa nga na si Pangulong Marcos pa yung nagsasalita kesa dun sa nakahuli at hindi niya binigyan ng kumbaga parang hindi niya inauthorize na magsalita. Inunahan niya kagad yung pulis na wag ka magbibigay ng any statement regarding sa nangyaring yan kasi nga baka daw masunog pa yung mga ikinakasan nilang mga investigasyon. So doon pala makikita mo na parang pinangunahan na ni Pangulong Marcos yung yung nangyaring ito pagkakahuli na to kasi parang hindi niya na hindi niya na inantay na magsalita yung taga PNP.
Pero sinasabi nga nila dapat PIDEA daw ang may hawak niyan dahil nga nasa drugs. Pero walang representative ng PIDEA. So doon lalo umikot yung ano na sinasabing moro-moro lang at yun nga medyo pumipitik-pitik na si Pangulong Marcos kay Duterte na sinasabing kahit walang patayan makakahuli sila. So kayo, ano bang opinion nyo sa nangyari pagkakahuli nitong ledang mga kontrabando na to sa panahon ni Pangulong Marcos? So yun lang po. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo.